Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Tila harapang pambababoy na talaga ang ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos sa ating bansa matapos na ideklara kamakailan ng COMELEC na nanalo bilang kongresista sa ika-6 District ng Maynila itong si Benny Abante sa nagdaang eleksyon 2025. Nangyari ito matapos ibasura ng dibisyon ng COMELEC ang kandidatura ng kanyang nakatunggali na si Joel Chua Uy dahil sa umano'y issue ng citizenship. Kino-question din ng ilan sa ating mga kababayan ang biglaang pagkansela ng COMELEC sa registration ng Duterte Youth Party List. Gayong wala naman anya silang basihan upang kanselahin ito. Gaano nga ba ito katotoo? Ating alamin ang pagkapanalo ng Manila Representative na si Benny Abante at ang pagkansela sa registration ng Duterte Youth ay tila nagpapatunay lamang na wala na talagang delikadesa ang kasalukuyang gobyerno ngayon dahil tila wala na nga anyang imposible pagdating sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil mukhang pinaglalaruan na lamang anya ng gobyerno nito ang karapatan ng taong bayan na pumili ng mga tamang politiko. Kaya't ang tanong at sigaw ng taong bayan, bakit pa tayo nagkaroon ng eleksyon kung sila rin naman pala ang magdidesisyon? Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At narito sabay-sabay nating panuorin ang full video. COMELEC, may kababuyan. May grabe. Ito sagad na po ito. Breaking news po ito. Itong kababuyan ng COMELEC. Wala nang kapantay ito. Para sa akin, matindi na ito. Breaking news. Tingnan nyo pong mabuti. Ito ay post ng COMELEC sa kanilang page. Chinek ko po ito at confirm po galing mismo sa kanila. Okay? Basahin po natin. Meron dito about Duterte Youth Party List. Mamaya po natin pag-usapan itong Duterte Youth Party List. Pero ito po ang pag-usapan natin itong matinding kababuyan. Okay, docket number SPC number 25-006. Luis Joey Chua Uy. Yan, name of respondent. Position vying for member House of Representatives 6th District of the City of Manila. So bilang congressman, respondent Luis Joey Chua Uy. Chua Uy. Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Ibig sabihin po nito, yung kanyang pagkandidato, ang ibig sabihin ng void ab initio, from the beginning, sa simula pa lang, void na. So parang ang ibig nilang sabihin dito, yung pagkandidato ni Joey Chua Uy, sa simula pa lang, wala na. So na-proclaim na, binawi pa. Proclamation of respondent is annulled. Bienvenido Benny Mirando Abante. Ito na yon. Si Pastor Abante yung merong dila. Ganon. Yung tatay ni, yung pitit attorney Princess Abante. Yung pinost ni BP Sara na may picture na nakaganon. Nakadila, nagalit na galit siya. Yung aso ni Tambaluslos dyan sa kamera. Miyembro ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom. Basta taga-tahol ni Tamba na si Pastor Abante declared as the duly elected member House of Representatives 6th District of the City of Manila. Matindi po ito. Alam nyo nung nakita ko to, sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Baka fake news na naman yan. Baka gimmick na naman nila. Kasi yan po ang style nila. Sa kanila mismo manggagaling ang fake news sa kampo. I'm not talking about COMELEC. Sa kampo ng mga galit sa Duterte, sabihin na lang natin ganon, sila maglalabas ng fake news, tapos isi-share ng mga Duterte, tapos sasabihin tayo fake news. Pero sa totoo, tanim po nila yung fake news na yon. So ako ine-expect ko, sabi ko, fake news naman siguro ito. Dahil sobra naman yan.
Kung yung mga ginagawa na nila dati ay matitindi na, sabi ko, ito sobrang tindi na ito. Sobrang tindi na ito na lehitimong kababuyan na tong ginagawa nyo, Garcia. Kung totoo ito. Sabi ko, hindi. Umaasa pa ako Parang Parang umaasa ako sa wala. Umaasa ako sa milagro. Umaasa ako sa kabutihan. Really, ito sinabi ko, sobrang kababuyan yan that is too much evil. Meron naman siguro natitirang kabutihan dito sa loob ng Comelec. Meron naman sigurong natitirang kabutihan sa budhi ni Garcia. Chinek ko sa Facebook mismo ng Comelec. Sila mismo nag-post. Antindi na ito. Mga kababayan ko, ito po ay lantarang garapal na po. Kung bagat sa panggagahasa, meron yung nanggagahasa ng patago. Inililihim. Itong ginagawa ng Comelec na ito, ito'y panggagahasa sa gitna mismo ng kalsada in broad daylight. At maraming nanunood. Sobrang kababuyan po. Para sa akin ganyan po katindi ito. Kasi yung ginawa nila dito sa Duterte Youth Party List, obvious na. Sobra na. Tapos dinagdagan pa nila ito ng ganito. At alam naman natin ang karakas ni Benny Chua. Ay ni Benny Abante. Diba? Alam naman natin ito Ito'y lantarang taga-tahol. Aso ni Tambaluslos. At malaking bagay para kay Tambaluslos to si Abante. Talagang ito, makapalang mukha nito. Talagang pati babae, pinapatulan nito. Ipinahihiya nito sa Quadcom, diyan sa mga hearing diyan sa Congress. At kailangan niya ito. Tingnan mo. Ano tong ginagawa ni Tambaluslos? Kumuha siya ng tagapagsalita, yung anak ng Congress. House Speaker siya, Speaker of the House, kumuha siya ng isang tagasalita. Meron pa siyang tagasalita nung mga prosecutor naman, yung mag-uusig sa impeachment ni BP Sara. At alam natin ang kalidad nito si Pastor Chua, pastor nila yan. Ito lantarang pastor ito siguro ni Tambaluslos. At ang naging sugo niya sa kadayaan, Comelec. Isipin mo, talo to. Talo, ipupwesto ng Comelec. Yung panalo na Duterte Youth Party List na mayroong 3 upuan, ayaw pa upuin. Yung talo, pinauupo. Binabawi yung proclamation. Obvious naman. Alam mo kahit anong ikot-ikutin nyo, tanga na lang maniniwala sa inyo na ito'y hindi ginagamit ang kapangyarihan. Kaya nga meron pa ngang anomalya ito si Garcia na di umano ito'y nagpapabayad na patungkol dito sa panalo, etc. Marami, may anomalya po ito si Garcia pagtungkol dito sa kapeperahan. Okay? Yan po ang sabi nila. So nagdudugtong-dugtong Hindi mo ma-deny na it's too much of a coincidence. Tingnan mo, abogado to ni Marcos. Abogado niya ito na ipinagtatanggol si Marcos noong dayaan, noong panahon ni Leni, yung pagtatalo nila sa Vice President. Isipin mo, ikaw ang tagapagtanggol. Nang di umanong sinasabi niyong nadaya kayo nung eleksyon, nung pagka-Vice President. So dapat alam mo yung feeling, Garcia. Tapos nung napunta kang Comelec chairman, ganito ang pinaggagawa mo. Nananawagan ng manual recount ang mga Pilipino.
Anong ginawa mo? May pinabura ka mga data. Parang nyo sinasabi, wala kaming pakialam sa inyo. Kami ang nasa kapangyarihan, kami ang matigas. Ako ang nakaposisyon, manahimik kayo, walang manual recount, tinatapos ko na ngayon. Hindi kami makikinig sa inyo. Ganun ang pinapalabas ni itong si Garcia. Ganun po. Kasi may mistulang reklamo. Ang bilis na nakikinig ng bura. Yung talo, pinanalo. Yung panalo, pinatalo. Wag na tayong magbotohan. Ikaw lang pala mag-uupo eh. Isipin mo, ilan ang natanggap? 2.3 million ang natanggap na boto ng Youth Party List. Hindi mo pa uupuin? 3 upuan yan. Sa madaling salita, 3 abante yan. 3 congressman ang uupo dyan. Nagdesisyon, 2.3 million na Pilipino nag-decide. Gusto naming umupo yan. Duterte Youth Party List. Tapos ikaw lang magdi-decide, ayaw mong paupuin? Ang lakas mo, ting. Isa katumbas ng 2.3? Tapos yung talo, pinanalo mo, pauupuin mo? Anong kalukuhan? Huwag na tayong magbotohan. Ewan ko sa inyo, ha? Ako'y nawawala na ng pag-asa sa ganito. Ba't pa tayo magbobotohan? Isang tao lang pala masusunod. Oh. Masisisi mo yung taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Alam mo, nangangampanya kami sa Amerika, nangangampanya kami sa probinsya. Alam mo, sinasabi sa amin doon? Hirap na hirap kaming magpaboto, lalo na sa mga OFW. Bakit? Dinadaya nyo lang daw. Sabi ko, wag, gawin nyo pa rin yung trabaho ninyo. Ayaw nila maniwala. Kasi hindi raw nila nakikita yung boto nila. Online. Bigla-bigla naging online. Wala daw sa batas yun. Sabi ko, hindi. May awa ang Diyos. Gawin nyo lang yung gagawin nyo. Wala nang tiwala taong bayan sa inyo. Tapos ganyan pa ginagawa ninyo mga animal. Tapos sihisiin nyo sila, wala silang tiwala sa inyo. Kaya nga ayaw na ng tao ng eleksyon eh. Pinipilit na nila si BP Sara kuhanin. Umupo na. Sabi ko, wag. Basta boto pa rin tayo. Hinabol ko yan, umuwi ako para lang bumoto. Ikaw lang pala masusunod. Grabing pambabastusan na yan. At hindi lang pambababoy yan. Harap-harapang pambababoy na yung ginagawa ninyo, Comelec. Ano ba naman kayo? Ano bang gagawin natin sa mga ito? Ewan ko, kayo ilagay nyo dyan sa comment section. Talagang ako ayoko nang maniwala sa mga nakikita ko. Sobra ng kademohonyohan itong mga nangyayari sa atin. Sagad to. Sagad to. Hindi na sila nakontento. Sino pa ibabalik nyo? Sino pang talo na congressman ibabalik nyo dahil kailangan ni Tambaluslos? Sino pang congressman? Sige. Sino pang hahanapan nyo ng butas? Sino pang ididimanda ninyo? Sino pang ipakukulong nyo, hanapan nyo butas? Butasan kayo eh. Hindi naman kayo batasan. Butasan kayo, mga ano. Nakakapermi itong mga ito. Kaya po, alam mo mga Pilipino, mag-iingat po tayo sa pagboto natin. Ang laking bulilyaso nung nabudol ang marami sa inyo dito kay Marcos. Ewan ko na lang kung tumahimik pa si Marcos sa nangyayari dyan. Obvious na yan. Katangahan na maniniwala dyan. Na nagkataon lang. Puro nagkataon. Pero ewan ko, hindi magsasalita yun si Marcos. Weak yun eh. Weak yun. Lahat ito, hindi ko po kayo sinisisi ha. Ako yung nagpapaalala lang. Mag-iingat tayo sa pagboto.
mag-iingat tayo sa budol. Dahil sa maling budol. Nakinig kami kay Sara, hindi. Huwag kayong makinig sa mga politiko. Alam nyo kung sinong gusto nyong pakinggan? Yung ginagawa nila. Dahil yan ang sinasabi nila, continuity, lintik na continuity yan. Naniwala daw sila kay Sara. Huwag ganon. Hindi ko po kayo sinisisi, okay? Tapos na po yun. Ako'y nagpapaalala lang po muli. Kasi ang laki pong naging problema natin. Dahil nabudol ang marami sa inyo. Anyway, tapos na yung magkakakampi na tayo. Ito'y paalala lang. Please naman, huwag kayong pabudol kay Amy naman this time. Huwag niyo sasabihin nyo na naman sa amin, kasi nirekomenda ni Sarah. Nirekomenda ni Robin. Tingnan nyo yung ginagawa before. Huwag yung basta rekomendasyon. Diba? Paalala lang po yan. Nang dahil dyan, puro kababuyan nangyari sa bansa natin. Ang hirap po, no? But anyway, tayo po ay walang sisihan. Paalala lang, tayo ngayon ay magsama-sama. Mag-ingay po tayo dito. Grabe ito. Grabe itong ginawa nila. Ay, next topic po tayo. Pag-usapan natin itong Duterte. No, painitin ko ulo ninyo. No, ito ang hero nyo. Ito ang hero ni Tambaluslos. Ito ang sugo ni Abante. Ito ang hero ng mga Ensimada vloggers. Sige. Pasok. Ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of... May boto-botohan pa kayo. Ikaw lang nag-decide. May paganong-ganong pa kayo. Duterte Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng Comelec Division, ay Comelec Division. meron pa naman din na remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang Ano mang gusto nyong remedyo? Sa Duterte Party List. Doon sa pangalan pa lang, lantaran na eh. Tingnan mo sa Duterte Youth Party List, huwag nyong sabihin hindi ito galaw ni BBM. Bakit? Nagsampa ng impeachment ito kay BBM, itong Duterte Youth Party List. Hindi nga pinapansin ng Congress, tas ngayon magmamadali sila pag kay BP Sara. Anong ginawa sa Duterte Youth Party List? Ayaw pa upuin 3. 3 upuan, ikaw lang nag-decide. Dahil anong ginawa, wag tayo maglokohan. Sabi ko nga, pangalan pa lang, alam mong Duterte na eh. Allergic kayo sa pangalang Duterte. Yung ulo nga ng Duterte, kinidnap eh. Pinakidnap ng amo mo. Si Amy mismo nagsabi niyan, ha? Hindi niya ma-deny yan. Tapos ngayon, ganyan? Hindi niyo pa uupuin? So, Duterte Youth, ayaw ni Marcos. Benny Abante, pinabalik. Dahil gusto ni Tamba. Lantara naman yun. Sip-sip. Kahit siguro magdroga sa harap niya yan si Tambaluslos eh. Wala siyang masasabing masama kay Tambaluslos. Halimbawa lang yun, hindi ko sinasabing nagdodroga si Tamba. Pero ganyan kasip-sip yan kay Tamba. Kahit magdroga sa harap niya yung si Tamba, ang sisisihin pa rin kasi kasalanan mo, Sara. Ikaw ang dahilan ba't nagdodroga yan? Ganun nang sasabihin nun. Ganun po kasi sip yung Abante na yun. resolve yan ng Commission ENTA. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng 2 miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung 2 miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa 2 nag-dissent. Kaya ang haba ng explanation niya, no?
Naniniwala kayo dito? Another coincidence? Minus Duterte plus Tambaluslos. Nabawasan ng Maka Duterte, nadagdagan ng Maka Marcos, nadagdagan ng Maka Tambaluslos. Huwag nyo kaming paikot-ikuti. Alam mo yung sinasabi ni itong mama na to? Tanga kayo mga Pilipino. Ganun po. Ginagawa tayong tangat kaliwat kanang tanga rito. Yung isa sa mga nag-dissent, ginawa niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po. Alam mo, maraming ka nakasampang kaso. May mga anomalya ka. Siguro hindi natin masisi. Pag ito hindi sumunod sa mga boss niya, alam naman natin gumaganti sa kaso yung mga yun. Ginawa yan kay Pastor, ginawa yan kay Sara, ginawa yan kay Tatay Digo, ginagawa yan kung kani-kanino, even yung mga mayor, yung mga politiko dyan sa Cebu. Diba? Pag ayaw pumanig sa kanila, kasuhan. Ito, mayroon to mga magiging problemang kaso to. Ha? But since natatakot siguro ito, ha? Wala siyang magawa, easy target siya, susunod na lang. Pero kung ako sa'yo, mas mabuti pang lumayas ka dyan kahit na maligo ka ng kaso, at least meron kang pagkalalaki. Nanindigan ka.